Magandang gabi kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Who Will Be Saved? Kapatid kaibigan, ang pagtalakay sa paksang ito ang magbibigay linaw kung sino ba talaga ang maliligtas ayon sa sinasabi ng Biblia at hindi kung ano ang sinasabi ng tao o ng mga relihiyon. Sa dami po kasi ng relihiyon sa ating kasalukuyang panahon ay ganun din kadami ang iba't ibang pananaw, kaparaanan at paniniwala kung papaano magkaroon ng kaligtasan. Meron pong mga nagsasabi na kailangang sumapi ka sa kanilang relihiyon para ka maligtas. Meron namang nagsasabing gumawa ka ng mabuti para ka maligtas at may mga nagsasabi pa nga ng ganito, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Kapatid kaibigan, yan ang iba't ibang pananaw at paniniwala ng mga tao kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Paano nga ba magkakaroon ng kaligtasan? Kapatid kaibigan, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan at paano ba ang tao ay magkakaroon nito? Kapatid kaibigan, napakahalagang malaman natin kung paano tayo magkakaroon nito. Iyan ang ating tatalakayin at aalamin kung sino ba ang nagplano na ang tao ay maligtas at kasabay nito'y alamin kung sa paanong kaparaanan ba ang kaligtasan ay nangyari, paano ba ito mararanasan ng tao at sino ba ang magkakaroon ng kaligtasan. Kapatid kaibigan, yan ang mga katanungan na ating isa-isang tatalakayin, sasagutin sa tulong at gabay ng banal na espiritu ayon sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sino ba ang nagplano na ang tao'y maligtas? Yan po kapatid kaibigan ang unang tanong. Ang sabi po sa Biblia ay ganito, God the Father initiated salvation as emphasized in the book of Ephesians chapter 1 verse 4 up to 5 na ito po ang sinabi. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin bago pa itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Sa verse 5 po ay sinabi, having predestined us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the God pleasure of His will and His will, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop sa tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo, sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban na walang dilit iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Upang patunayan na ang hangad niya sa tao ay maligtas, ayaw niyang ang sinuman tao ay mapahamak. Dahil dito, iyan ay pinatunayan niya at natala sa John 3:16 at ganito po ang sinabi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos
sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, napakalinaw ng sagot ng Biblia sa tanong na sa number 1 na sino ba ang nagplano na ang tao'y maligtas? Ang Diyos Ama ang nag-initiate o nagplano para ang tao'y maligtas. Kaya nga po, sa kagustuhan niyang ang tao'y maligtas, ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak. At kababasa lang po natin kanina sa John 3:16. Dahil siya nga po ang nagplano, siya rin ang gumawa ng paraan, ibinigay nga po ang kanyang anak para po sa kaligtasan ng lahat. Ang pangalawang tanong naman ay, sa paanong kaparaanan ba? Sa paanong kaparaanan ba ang kaligtasan ay nangyari at naisakatuparan? Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay ng 5 batayang talata na ito po ang mga sinasabi kung sa paanong kaparaanan at paano naisakatuparan. Ang sabi po ay through Jesus' sacrifice, He being without sin took upon Himself the sin of humanity, dying on the cross as substitute to pay the penalty that humanity deserved. Kapatid, kaibigan, ito ay nangyari sa pamamagitan ng sakripisyo na siya na walang kasalanan, dinala niya sa kanyang sarili ang kasalanan ng isang katauhan, namatay sa krus bilang pangpalit bayad sa kaparusahang nararapat para sa ating mga tao. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala. Dahil sa atin upang tayo'y maging kaniyang katuwiran sa Diyos. Kapatid, ang sabi na walang kasalanan ay inaring may sala para tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Yan po yung isang talata na nagpapatibay na nagkaroon po ng kaganapan at katuparan sa pamamagitan po ng sakripisyo upang tayo'y maging ganap at matuwid sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo. Sa Marcos chapter 10 verse 45, ito naman po ang sabi, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Ibinigay ang kanyang buhay. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Kapatid, ang sabi, ang buhay ni Kristo ay naging alay para sa katubusan sa kasalanan ng tao. Sa Isaiah chapter 53 verse 6 ay sinabi naman ang ganito, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. The Lord hath laid to Him the iniquity of us all. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, at ang bawat isa'y tumungo sa kaniyang sariling daan. At
ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Sa Romans chapter 5 verse 10, ito naman ang sinabi, "For if while we were God's enemy, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life." Sapagkat noong tayo'y mga kaaway pa ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lubha pa ngayong mga kakasundo na ay mga liligtas na tayo sa Kanya buhay. Sa 1 Peter chapter 3:18 ay sinabi naman, "For Christ is also suffered once for sin, the righteousness for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive in spirit." Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid. Si Kristo dahil sa mga hindi matuwid na tao upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman at binuhay sa Espiritu. Kapatid, kaibigan, ayon sa mga talatang ating natunghayan at narinig, ang naging kaparaanan kung paano ang kaligtasan ay naisakatuparan, ito'y nangyari sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Iyan, mga kapatid, kaibigan, ang talatang nagpatunay ang kaligtasan ay nangyari at naisakatuparan sa kaparaanan ng mga sakripisyong dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pangatlong katanungan. Paano ba mararanasan o mapapasa taong kaligtasan? Ito ba ay ang pagsapi sa relihiyon? Ito ba ay ang paggawa ng mabuti? O ang pagsunod ba sa kautusan? Kapatid, kaibigan, malinaw ang sabi sa Biblia, hindi mararanasan ng tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga salitang nabanggit. Pagsapi sa iba't ibang relihiyon, ano po ba ang sabi? Sa Acts chapter 4 verse 12, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang sabi pa nga po sa John 14, chapter 14 verse 6, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No man's come to Father except through me." Napakalinaw po ang sagot na hindi po ang pagsanib sa anumang relihiyon ang kaligtasan ay makakamit ng tao, sapagkat si Kristo na po ang nagsabi mismo na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao. Wala po sa alinmang pangalan, wala po sa alinmang samahan o religion ang makapagbibigay ng kaligtasan sa tao. Ito'y maibibigay lamang ng Panginoon sa mga tao, na kung saan siya na mismong nagsabing, "I am the way, I am the truth, I am the life." So nasa Kanya po ang buhay, wala pong makatutungo sa maliban po kay Kristo. Ang pangalawa, sa paggawa po ba ng mabuti para makamit ng kaligtasan? Sa pagkakalang ito ang paraan para magkaroon ng kaligtasan?
Ano po ba ang sinasabi sa Efesios chapter 2 verse 8-9? For by grace are ye saved through faith, and that's not of yourself, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Not of work, lest any man should boast. Hindi po sa gawa upang ang sino man ay huwag magmayabang. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kapatid kaibigan, kung ang paggawa ng mabuti ang magiging basya ng taong wala pang personal na kaugnayan sa Diyos, malamang sa malamang ay hindi niya mararanasan ang kaligtasan. Bakit kapatid natin nasabi? Sapagkat anumang kabutihan na gagawin ng taong hiwalay sa Diyos ay hindi maituturing na mabuti. Saan? Sa pamantayan ng Diyos. Oo, maaaring sa pananaw ng tao ay mabuti. Pero sa pamantayan ng Diyos ay hindi. Atin pong tunghayan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tungkol dito, basahin po natin ang Roma chapter 3 verse 10 up to 12. At is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no not one. Ang linaw po kapatid kaibigan ng sabi. Sa pamantayan po ng Diyos, wala pong magagawa ang taong mabuti. Ang sabi po, wala pong gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yun po ang sabi sa Roma chapter 3 verse 10. Kaya kung ang kaligtasan po ay pagbabatay ng gawa ng mabuti, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Ano po ang sabi? Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kapatid kaibigan, ipinapakita dito ni Paul sa talatang ating binasa, sa lahat. Pinapakita rito ni Paul sa ating talatang binasa na lahat ng sangkatauhan, maging Jews at maging Gentile, has fallen short of God's standard, in everyone's needed first to have personal relationship to Jesus. Bigo po ang mga gawang mabuti ng taong wala pang kaugnayan sa Diyos. Ang sabi po ni Paul, fallen short God's standard. Sa pamantayan po ng Diyos ay hindi nakaabot. Kaya ang kailangan po una, and everyone's needed first to have personal relationship to Jesus para po maging katanggap-tanggap. Pagkat ano po ang sinabi? Because any good work done by a person who has no relationship with Christ will not be acceptable to God. Yun po ang sabi kapatid, napakaliwanag. Ano man daw gagawin ng tao, wala pang personal na kaugnayan sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Atin nga pong basahin ng Isaiah chapter 64 verse 6. But we are all as unclean things, and all our righteousness are filthy rags, and we all do fade as leaf, and our iniquity like the wind have taken us away. Sapagkat kaming lahat po, lahat ay naging parang marumi, at ang lahat ng aming katuwiran ay naging parang basahang marumi, nalalantang gaya ng dahon. Kaming lahat ay tinatangay kami ng aming kasalanan na parang hangin. So kung ang pagbabatayan po ay paggawa ng mabuti, ang sabi po ay para lang maruming basahan sa pamantayan ng Diyos. Bagsak po ang gawa ng tao sa pamantayan ng Diyos na wala pang kaugnayan sa Kanya, hindi maituturing na katanggap-tanggap sa Diyos ang anumang gagawin ng tao
kung ang pamantayan ng Diyos ang pag-uusapan, tinuturing lamang po itong maruming basahan ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Psalms chapter 14 verse 3? They're all gone aside, they are together become filthy, there is none doeth good, no not one. Silang lahat ay nagsiwalay, sila'y magkakasamang naging kahalay-halay, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kung mapapansin niyo po kapatid kaibigan, doon po sa mga talatang binanggit, lagi pong ipinagdidiinan ang walang gumagawa ng mabuti, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Doon po sa ating mga talatang binasa, halos binanggit po ang salitang ganyan. Doon po sa Psalm chapter 53 verse 2 and 3, God looked down from heaven upon the children of men to see there were any that did understand, that did seek God. Tinunghayan ng Diyos ang mga anak ng mga tao sa lupa mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Every one of them is gone back. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no not one. O yan, binanggit na naman po. There is none doeth good, no not one. Wala daw pong gumagawa ng buti. Wala po, wala kahit isa. Bawat isa sa kanila'y tumalikod, sila'y magkakasamang naging mahalay, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Mga kapatid, kaibigan, yan po ang mga talatang nabanggit ng mga mabubuting ginawa ng tao, hindi makapagbibigay sa kanya para maligtas, dahil ang anumang gawa ng taong wala pang relasyon sa Diyos ay para lamang maruruming basahan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang pagpupumilit po ba na makasunod sa kautusan sa pag-aakalang dito makakamit ang kaligtasan? Mga kapatid, kaibigan, ang kaganapan po ng kautusan ay si Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao sa Kanya, ay inaari siyang matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kautusan, kung hindi dahil sa katuwiran ni Kristo. Napakalinaw po kapatid kaibigan. Nagiging matuwid ang tao hindi dahil sa kautusan, hindi dahil sa gawa. Nagiging matuwid ang tao dahil sa pananampalataya kay Kristong matuwid, na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo nagiging matuwid ang tao hindi dahil sa kanya, kundi ang katuwiran niya taglay niyang mula kay Kristo. Ano po ba ang sabi sa Romans chapter 10 verse 3 and 4? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto righteousness of God. Pinagpipilitan po kasi ng tao yung kanyang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Ang sabi po ignorant. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumikap na maitayo ang sariling kanila, ano po yung sariling kanila? Yung mga sariling kanilang pagiging matuwid sa kanilang pamantayan ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ang sabi po sa verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth, sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kung sumampalataya ko po kay Kristo, ikaw po ay binibilang ng matuwid. Ayun po ang sabi, Christ is the end of the law. Siya po yung hantungan ng kautusan. For righteousness to every that one who believeth. Nagiging matuwid ang bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya kanino? Kay Kristo, na siyang kinawian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sasampalataya. So malinaw mga kapatid kaibigan, ng tao ay maliligtas. Ng tao hindi maliligtas dahil sa kautusan, sa halip ay sa pananampalataya kay Kristo na siyang nagbibigay katuwiran sa atin sa harap ng Diyos. Ang konkreto pong halimbawa nito mga kapatid kaibigan, bibigyan ko po kayo ng konkretong halimbawa. Nito, ang pananampalataya po ni
Abraham. Siguro mga kapatid, alam naman nyo ang istorya ni Abraham. Pero po para po sa konting kaalaman, kalinawan sa hindi pa po nakakaalam. Atin pong basahin ang Roma chapter 4 verse 2 up to 6. For if Abraham were justified by work, he had wherefore to glorify, but not before God. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon siyang ipagmamapuri sa Diyos. May ipagmamapuri, datapot hindi sa Diyos. Anong pagmamapuri natin sa Diyos? For what said the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Sapagkat ano ang sabi? Ang kasulatan ay sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Binilang po ba si Abraham matuwid dahil sa kautusan? Hindi po ba binilang siya dahil sa katuwiran? Dahil saan po? Sa pananampalataya niya. Ang linaw-linaw po ng pagkasabi, sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos. At ano pong nangyari? At sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Yung alin? Yung pong pananampalataya niya sa Diyos. Hindi po siya ibinilang na matuwid dahil po doon sa pagsunod sa kautusan. Dahil si Kristo na nga po ang kinawi ng kautusan, siya po yung hantungan. Ayon po doon sa ating talatang binasa, Christ is the end of the law. Kung nakay Kristo ka po, sakop ka po ng kautusan. Sa pag si Kristo na po ang gumanap ng kautusan. Siya po ang nag-fulfill ng kautusan. Ano po ang sabi sa verse 4? Now to him that worketh is the reward, not reckon of grace but debt. Ngayon, sa kanya na gumagawa ay hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. So, kung pagpipilitan mo po ng kaligtasan mo dahil sa gawa mo, hindi po yung biyaya. Yun po yung utang na dapat mong pagbayaran. But to him that worketh not but believe in him that justify the ungodly, his faith is counted for righteousness. Datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama ang kanyang pananampalataya, ibinibilang na katwiran. Ano po ang sabi? Sa verse 6, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without work, gaya naman ng sinabi ni David, na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. At yan po ay mababasa nyo rin po sa aklat ng Galatians chapter 3 verse 6 hanggang 8 at sa sa Genesis chapter 15 verse 6 at yan po ay mababasa rin po yung pong talatang ating binasa. Galatians chapter 3 verse 23-26 ay ganito naman ang sinabi, before the coming of his faith, we were held in custody under the law. Look up until the faith that was to come will be revealed. So the law was our guardian in other language. The law is our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Nung dumating po si Kristo, hindi na po tayo under ng guardian ng katuruan. Nung dumating po si Kristo, napailalim na po tayo at naging justified po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Napakaliwanag po kapatid kaibigan ng sinabi ng kasulatan. Now that his faith has come, we are no longer under the guardians. So in Christ Jesus, we are all children of God through faith. Lahat po tayo ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang pang-apat at panghuling katanungan po ay, sino ba ang maliligtas? Yan po yung panghuling katanungan. Doon po sa ating binanggit na tatlo na hindi po maliligtas sa pagsapi sa relihiyon, hindi po maliligtas sa paggawa ng mabuti, hindi po maliligtas sa pagsunod sa kautusan, kundi maliligtas po ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya ay aariin siyang ganap, kagaya po ng istoryang binanggit ko at binasa ko sa kasaysayan ni Abraham na siya'y pinaging dapat at naging matuwid sa harap ng Diyos dahil po sa kanyang pananampalataya ay ibinilang ito sa kanyang katuwiran. So ang tanong po ay ang pang-apat, kung doon po sa tatlong bagay na nabanggit ay hindi maliligtas, ang pang-apat pong katanungan sino ba ang maliligtas? According to the gospel, salvation is granted anyone who believes in Jesus Christ, accept Him as Savior, and call upon the name of the Lord. Brothers, friends, I just to remind us, the invitation is universal. Ang sabi po, whosoever, but only those who accept it by faith are saved. Napakaliwanag po kapatid kaibigan ng pagkakasabi. Ang binibigay po ang kaligtasan, universal po panglahat. Pero meron po itong pasubali. Ang pang-apat po ay, sino ba ang maliligtas? According to the gospel, salvation is granted anyone who believes in Jesus Christ, accept Him as Savior, and call upon the name of the Lord. Brothers and friends, I just to remind us, the invitation is universal. Whosoever, yun po ang sabi, sino man, but only those who accept it by faith are saved. Pero doon lamang pong tatanggap at sasampalataya ang siyang maliligtas. Ayon po sa banal na kasulatan, ang kaligtasan ay pinagkakaloob sa kahit kanino na maniniwala kay Hesukristo, tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Kapatid kaibigan, nais kong magbigay paalala sa atin, ang paanyaya ay para sa lahat. Wala pong itinatangi, open po para po sa lahat. Sino man, pag sinabi pong sino man, kahit sino, ibig sabihin open sa lahat, pero yung lamang pong tatanggap at sasampalataya ang maliligtas. Hindi po ako ang nagsabi. Sinabi ko, binasa ko lamang po dun sa sinabi sa talata. Those who believe and accept Him are saved. Siya pong maligtas. Ano po ang sabi sa Romans chapter 10:9? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang linaw po kapatid Kung idideklara daw po ng ating dila na si Jesus ay
ang Panginoon at maniniwala tayo sa ating puso na siya'y nabuhay sa patay, mula sa patay, maliligtas daw po tayo. Ayon po yan, dun po sa Romans chapter 10 verse 9. Ano po naman ang sabi sa Acts chapter 16 verse 31 ay sinabi ang ganito, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Maniwala daw po sa Panginoon Jesus, ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Yan po ang sabi sa Acts chapter 16 verse 31. Sa Acts chapter 3 verse 19 naman ay ito ang sinabi, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Kaya nga mangagsisi kayo, mangagbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan upang kung magkagayoy, magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Sa Acts chapter 4 verse 12 ay ganito ang sinabi, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Yun po ang sabi. Ang salvation ay hindi matatagpuan sa kaninuman, sa Panginoong Hesukristo lamang magkakaroon ng kaligtasan. Sa John 14:6 ay sinabi, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No man's come to Father except through me. Yan kapatid ang mga talata na nagsasabi ang kaparaanan kung paano ka magkaroon ng kaligtasan. Yun pong mga talatang aking binasa at binanggit. Yan po ang mga kaparaanan na dapat gawin ng tao para po siya ay magkaroon ng kaligtasan. Kapatid, bago ako magtapos, nais ko lang iwanan ng ilang paalala na sa ating napag-aralan at napag-alaman na ang kaligtasan ay hindi pala makakamit sa pamamagitan ng pagsapi sa reliyon, sa paggawa ng mabuti o sa pag-observe sa kautusan. Sa halip ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng mga sumusunod. Kailangan mong sumampalataya. Yan po ang pangunahing kailangan. Para magkaroon ng kaligtasan, kailangang sumampalataya. Yan po ay mababasa nyo sa John chapter 3 verse 16. Pangalawa, kailangan mong magsisi at magbalik loob para po magkaroon ng kaligtasan. Mababasa nyo po yan sa aklat ng Acts chapter 3 verse 19. Pangatlo, kailangan ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Yan po ay mababasa nyo naman sa Romans chapter 10 verse 9. At ang pang-apat at panghuling kailangan mo ay siya'y tanggapin para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Kapatid, kaibigan, mababasa mo naman yan sa John chapter 1 verse 12. Yan po mga kapatid ang mga kailangang gawin. Sumampalataya, magsisi, magbalik loob, ipahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, paniwalaan mong siya'y nabuhay mula sa mga patay, kailangan mo siyang tanggapin para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Yan mga kapatid, ang apat na binanggit ko na susi para magkaroon at magkamit ng kaligtasan at wala ng ibang kaparaanan. Kapatid, kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa akin sa maikling oras ng pagtalakay sa gabing ito sa paksang pinamagatan ko na Who will be saved? Sana kapatid, nakatulong sa iyo ang pagtalakay sa paksang ito na may kinalaman kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ingatan tayo ng ating dakilang Diyos sa gabing ito sa ating pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahingan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Diyos ay muli akong tatalakay ng panibagong topic. Maraming salamat. Magandang gabi.